up mga pedal? Magandang araw po ulit sa ating lahat. It's another Fiesta episode for today. So meron po tayong nakikitang bike dito sa likod. Ito po yung ating project build bike na Criterium setup. Ito po ay binuo natin siguro mga 3 or 4 months na utay-utay po natin nakuha yung mga pyesa from second hand parts at saka po sa mga bigay ng customer. So ito po yung ating 29er na Pro Max. Pero ito po ay sinisigurado ko sa inyong napakagana. Kahit mumurahin lang po at mga second hand ang pyesa nito. Pero sa timbang po nito ngayon at saka sa setup na ito, napakagana po. Pero hindi pa po tapos ang project na ito dahil inutay-utay pa rin po natin siya pagaanin. At kung may makukuha po tayo mga second hand parts at saka mas magagaang pyesa, ayun po ang ating kakapit dito. Titingnan lamang po natin yung specs at saka po yung build ng bike na ito para magkaroon po kayo ng idea kung paano po yung paggaganin na inyong bike sa murang halaga. Sige po mga pedal! Woo! Yan, ito na po yung kabuuan ng ating pong initial setup. Ito po ay hindi pa tapos. So ipapakita ko lamang po sa inyo yung 360 degrees. Yan, ito po ay 29er na medium. Yan, ito pong ating frame ay ito po ay Pro Max PM30 na Aero. Ito po ay galing din sa ating customer. Dito naman po sa ating cockpit, yan, kinabitan po natin yan ng straight bar na Kit Master Pro. Ito po ay limited edition. Kasama po niyan yung kanyang stem na Kit Pro din. Ang total weight po ng dalawang yan, pag sinama po ay 320 grams lang. Napakagana po. Tapos yung ating pong seat post, yan, kinabitan po natin yan ng Tosig Carbon para medyo mas mapagaan pa po natin. Then ang ating pong saddle, yan, ito po ay Choga, 120 grams lang po yan. Kaya yan po ang ating nilagay dahil ang ating pong habol talaga dito sa ating setup na ito ay mas mapagaan pa po natin ito. Tapos dito po sa ating top cap, yan, meron po tayong Cane Creek pero ang ating pong headset ay Ragusa. Tapos ang ating pong tinidor or ating rigid fork ay Ragusa R300 29er. Yan, ito po ay nakuha din natin sa ating mga customer dito. At yan po ang ating inilagay. Maganda pa naman po yung clearance kasi kung halimbawa naman po 27.5 masyado na pong mababa ang clearance niya. Kung kakabitan po natin yan ng 2.25 gaya po nitong Icon 29er 2.20. Yan, okay na po yung setup na yan. Tapos ang atin pong rims, kinabitan po natin yan ng Submit Brooklyn. Yan, napakamura naman po ng Submit Brooklyn kaya budget friendly lang po talaga itong ating setup. Tapos ang atin pong hubs dito ay Weapon Fiber. Galing din po yan sa ating customer. Kaya yan po ang ating nailagay na hub dito sa unahan. Ang spokes po nito ay Olympus stainless steel. Kaya makakabawi na po tayo ng konti sa gaan nitong ating setup na ito. Tapos ang atin pong rotors dito ay ordinary lamang. Then meron po tayong caliper brakes dito na mechanical pero subok ko na po ito. Napakalakas po ng preno ng bike na ito. Yan, tapos ang kanya pong brake lever na ikinabit natin ay Shimano din, V-brakes. So for the meantime, ito lang po muna ang ating ikakabit habang wala pa po tayong budget or makukuhang hydraulic. So ang ating pong grip na ginamit dito, yan, ito po yung mga ordinary lang na lock-on grips. Saka na po natin yan papalitan ng mas maganda kahit meron na po tayong pamalit. Tapos ang kanya pong shifter ay Jore. Yan, napakaganda po ng shifting nito. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Tapos ang akin pong crankset dito, ito po ay Pro Wheel na galing sa stock bike ng Giant. Tapos kinabitan po natin siya ng chainring na Decas na 36 teeth. 9496 BCD. Ang hirap po maghanap ng 40-42 teeth na chainring nito. Kaya ang plano ko po, ilalagay ko po dito yung aking Jore na 104 BCD para makargahan po natin ng mas malaking chainring. Tapos dito naman po sa ating kadena, ito po ay KMC na 11 speed na dinugtungan po natin ng Shimano na 11 speed din para po ma-extend natin yung ating chain. Yan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ko po nilagyan ito ng 11 speed pero ang atin pong drivetrain ay 10 speed lang. Tapos meron po tayo dito A7. Yan, ito po ay Elite 10 speed. Tapos kinargahan po natin yan ng jack wheel na 13-15 teeth. Yan, na aluminum. Na-upgrade na rin po natin yan. Then meron po tayo ditong Submit na 1142 teeth. Ito po ay 10 speed. Pero ang atin pong nilagay na lock dyan ay Dura Ace. Yan, napakaganda po. Pinipilit po nating lagyan ng mas magaan na mga pyesa para mas gumaan pa po yung total
weight ng ating bike. Yan, ganyan din po sa likodan, naka-Submit Brooklyn din po. Yan. Brooklyn. Pero ang gulong po nito dito sa likodan ay Innova Pro. Yan. CrossFit. Ito naman po ay 2.1 lamang ang size. Dahil yung atin pong unahan ay naka-icon na 2.20. Yan, 29er. Ang atin pong flat pedal ay Wellgo. Ito po ay galing sa stock na Giant po. Ito po muna ang ating ginamit para sa susunod po kakabitan po yan natin ng clutch pedal. For the meantime, ito na lamang po muna habang wala pa po tayo nakukuha ang additional na clutch pedal. Tapos ang atin pong seat clamp ay Allen key type. Yan. Para hindi po laging babataas dahil carbon po itong ating seat post. 27.2 po yung size ng ating seat post. Yan. Napakaganda po niyan. Tapos ito po ang ating hub sa likod. Ito po ay tangke. Yan, 6 poles po yan. Yan po ang ating ikinabit dito. Nakakabili naman po kasi ng panglikod lamang at saka pangharap na hubs. So doon po sa ating harapan hubs ay weapon fiber. Tapos ito naman po ang ating likuran. Kinabitan po natin yan ng tangke na 6 poles. At mamaya po sound check din natin para makita ninyo. Pro wheel din po yung ating bottom bracket. Ito po yung mga outboard. Kasama po yan ng ating crankset. Yan, napakasimple lamang po ng ating setup. Yan. Ito po ay utay-utay nating binuo dito dahil wala pa po tayong 29er na bike, puro 27 at saka po yung gravel. So nag-try po tayong bumuo ng isang criterium para kung sakali naman po tayo maglo-long ride at magkakaroon ng chance na maisali ito sa karera, meron na po tayong criterium setup na 29er. So check naman po natin ngayon ang shifting performance nitong ating setup na to. Bali ang ating po shifter ay Giore 10 speed. Tapos meron po tayong A7 L2 Elite dito sa likod na upgraded na po yung mga jockey wheel or pulley. Yan, para may pakita ko po sa inyo kung gaano ka-smooth ang shifting nito. Yan, napakaganda po ng shifting. So doon po sa mga gusto mag-setup ng ganito, kailangan po talaga ninyo ay tamang combination. Mahirap din naman po mag-chop suey na mga piyesa tapos hindi po magkakaroon ng magandang compatibility. Kaya recommended ko po talaga lagi pagka tayo ay nag-set up, aaralin po muna natin kung ano yung mga piyesa yung kakabit natin. So naglagay po tayo ng 11 speed na chain. Bakit po? Para mas kapit po yung kanyang chain sa mga cassette niya at saka doon po sa kanyang pulley. Para makaiwas din po tayo sa chain drop. Pero hindi ko po sure kung ginagawa yan ng ibang mga technician or mga mekaniko or mga ibang biker. Pero sa amin po, ginagawa po namin yan. Laging 1 up. Yung 10 speed, nilalagyan po namin ng 11 speed. Pero yung 11 speed, 12 speed, hindi na po natin pwedeng gawin yon. Atin po laging ginagawa 8 speed, nilalagyan po natin ng 9. Tapos yung 9, nilalagyan po natin ng 10. Tapos yung 10, nilalagyan natin ng 11. Yun, hanggang doon lamang po. Pero sa 12 speed, hindi na po tayo naglalagay ng iba pang kadena, kundi 12 speed lang. Yan, napakaganda po talaga. Smooth na smooth. So mga pedal, try naman po natin mag sound check nitong ating tangke hubs na ito. Ito po ay mura din lamang. Ito ay rear hub lang ang ating binili. Pero check po natin yung kanyang sounds. So ito na po mga pedal ang iniintay natin. Gaano po ba kabigat or kagaan ng bike na ito dito po sa ating initial setup na ito. Galing po sa mga budget na pyesa at saka po sa simpleng mga upgrades lang. So bubuhatin ko na lamang po siya ng 2 kamay para po mas timbang yung buhat. Then ipapakita ko na lamang po uli sa inyo kung ano yung tunay na timbang nito. Saglit lang po. So ito po mga pedal yung ating timbang dito sa ating built bike na criterium setup na 29er. 11.07. Napakamura po at napaka budget friendly lang po ng mga ikinasa natin dito, pero kita nyo naman kung gaano kagaan na ito. Sa akin po, siguro kung papalitan ko po ito ng 2.0, 2.1 or 1.95 na gulong, roughly mga 10.3
hanggang 10.5. Mabigat na po siguro yung 10.5. So yun po mga kapidal, tapos na po natin ipakita sa inyo yung ating pong project build na 29er Criterium setup. Yan, napakita ko naman po sa inyo lahat yung mga parts at saka po yung total na timbang nitong bike na ito. Pero sa tingin ko po, mas mapapagaan ko po ito kung papalitan natin ito ng mga mas magaan pang frame gaya po ng Mountain Peak or may mas magaan pa siguro mga 1.6 or 1.7 na frame. At size small siguro dahil ito po ay medium. Tapos po, kung papalitan po natin siya ng 2.1 or 1.95 na gulong, na folding at saka po ultralight, kaya po nito, yan, mas mapapagaan pa po natin. Pero sa tingin ko po, sa 11.07, magaan na po ito sa mumurahing mga pyesa. Kaya doon po sa mga gustong magkaroon ng ganitong kagaan or mas magaan pang bike, yan, kailangan lamang po nating aralin kung ano po yung mga ikakabit natin mga setup. Kahit po yan ay napakamura lamang, pero durable naman po. Sa tingin ko po matitibay naman po yung ating ikinasa dito mga pyesa. So sige po mga kapidal, ito lamang po yung ating update ngayon sa ating bike. And sa susunod po, i-update pa po natin ulit ito pagka po napagaan pa po ulit natin. So dito na po natin tatapusin ang ating bike check dito sa ating project build, the 29er Criterium setup. So doon po sa mga gusto magtanong or maghanap ng mga suggestion, pwede po kayo mag-message sa akin Facebook page para masagot ko po yung inyong mga queries. So don't forget to like, share, comment, and subscribe po sa ating YouTube channel and pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos, update sa bikes, ating mga rides, lalo na po sa ating fishing. Sige po mga kapidal, ride safe and kita-kits lamang po lagi sa daan. Hanggang sa muli! Woohoo!